Kailangan nang ayusin ni Renato ang gulo. Ang utang na loob na yan, hindi na dapat patagalin. Narinig ko ang bulong na yon, matalas na tumagos sa manipis na pinto ng bodega, na para bang isang maliit na tinik na unti-unting lumalalim sa balat. Kahit hindi ako nakikita ni Lola Esme, alam kong siya ang nagsasalita. Ang kanyang boses, karaniwan ng may halong pagmamataas, ay ngayon may bahid ng pagmamadali at inis. Nakahinto ako sa likod ng pinto. Naninigas. Hindi makagalaw. Sa mga kamay ko hawak ko ang isang malaking kaldero. Naghahanda ako ng sinigang na baboy para sa hapunan, ang paboritong ulam ni Lola Esme, na may asim na sapat upang magpainit sa kanyang tiyan at umaasa ako magpagaan sa kanyang puso. Ang mga kamay ko na nababad sa tubig at sabon dahil sa kakalabas ko lang sa paglalaban ng mga damit ni Renato, ay nag-iwan ng mga mapuputing bakas ng pulbos sa bakal ng kaldero. Pinili kong maglaban ng mano-mano dahil sa matinding pagtitipid. Bawat kuskos ng kamay ko ay isang kumpirmasyon ng aking pagmamahal at paglilingkod sa pamilyang ito. Ngunit ang salitang utang na loob ay nag-iwan ng mapait na lasa sa aking dila. Mas maasim pa sa sampalok na ginagamit ko sa sinigang. Ang salitang iyon ay ang tanikalang nakatali sa akin sa loob ng 10 taon. Nang marinig ko ang mga yapak ni Renato na naglalakad sa sahig, lalong sumikip ang aking dibdib. Ang pag-angat ng boses niya ay nagdala ng panibagong alon ng pagkabalisa. Hindi ko pa pwedeng paalisin si Thea, Ma. Hindi pa kami kasal ni Isadora. Kasalan? Ang kaldero ay halos lumagpak mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ngunit ang pinakanakasugat sa akin ay ang paraan ng pagbigkas niya ng pangalan ko. Teyaya. Tila isa akong lumang kasangkapan na kailangan ng itapon. Isadora. Ang pangalang iyon ay parang isang sampagwitan na nabubulok, mabaho at hindi kaaya-aya. Hindi na ako nagduda. Ang babaeng psychiatrist na yon, na kaibigan daw ni Renato, ay isa palang ahas sa loob ng aking sariling pugad. Sige na, inay. Hindi na ito usapang pera lang. Wala na akong gana sa kanya. Masyadong emosyonal, masyadong burara. Ang salitang burara, bodong, ay tumama sa akin na para bang isang palaso. Burara? Ako, na nagtahi hanggang hatingga, para lang may pambayad sa kuryente? Ako, na naglaba at naglinis para hindi siya mapahiya sa mga client niya? Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Ang mga pisngi ko ay biglang nanlamig, ngunit ang loob ko ay nag-aapoy. Sa isang sulok ng bodega, nakita ko ang isang bote ng mga vitamin na iniinom ko araw-araw. Ang mga ito ay dinala ni Lola Esme noong unang buwan ko pagkapanganak kay Tala, sinasabing pampalakas para hindi ka na maging iyakin. Mula noon, hindi ako pumalyang inumin ang mga yon para lang makita ang bahagyang ng ngiti sa labi ni Lola Esme. Ngayon, ang mga tableta ay mukhang lason. Sumalampak ako sa malamig na sahig. Ang aking lalamunan ay tila isang buhol ng mga ugat na hindi makapagpalabas ng anumang tunog. Nagsimulang manginig ang aking mga daliri. Tiningnan ko ang mga kamay ko, magaspang at may mga bakas ng kalyo. Mga kalyo na nagmula sa paghawak ng karayom at pagtatrabaho nang walang pahinga. Ito ang ebidensya ng aking pagmamahal at pagtitiis. Ngunit sa mata ni Renato, ang mga yun ay pangit at walang silbi. Nang marinig ko ang mga yapak na papalapit sa pinto, alam kong kailangan kong magkunwari. Mabilis kong pinunasan ang mga luha na hindi ko alam kung kailan bumagsak at muli kong sinimulan ang pagkulo ng sinigang. Thea, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo pa iniinom ang gamot mo? Tanong ni Renato. Ang kanyang tinig ay may halong pag-aalala na tila isang maskara na hindi bagay sa mukha niya. Hindi ako sumagot. Pinili kong tumangulang at umiling. Ang katahimikan ay naging mas malaking tabing sa pagtatago ng aking sakit. Hindi ko mahanap ang susi ng kotse ko. May lakad kami ni Isadora. Patuloy niya. Please, huwag ka na mag-inarte.
hindi ka pa rin nakaka-recover mula sa episode. Iyon ang tawag nila sa aking sakit. Isang salita na ginamit upang gawing katawa-tawa ang aking damdamin. Sa sandaling iyon, ang sakit ay naging isang malamig na bato sa aking dibdib. Wala na akong pakialam sa susi ng kotse niya o sa lakad niya. Ang tanging nakikita ko ay ang lihim na lason na ipinapainom sa akin ng pamilyang ito. Maayos na ako, kuya. O okay na ako. Pilit kong sabi sa Taglish. Hindi ko nais na marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng boses ko. Nawala siya sa paningin ko at ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ay nagbigay babala. Lumabas siya. Ang tanging natira sa akin ay ang usok ng sinigang at ang mapait na katotohanan. Kusokep. Ang katotohanang sila ang gumagawa sa akin ng sira at ang katotohanang matagal na nila akong gustong mawala. Ang katotohanang ang aking utang na loob ay ginamit laban sa akin. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa bote ng vitamin. Dinampot ko ang isang tableta. Ito ang pangalawang slap na natanggap ko sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan at lason? Tiningnan ko ang tableta at sinimulang ipikit ang aking mga mata. Ngunit may isang tinig sa aking loob ang sumigaw. Hindi ako mamamatay. Hindi ako mababaliw. Sa halip na lunukin ang tableta, idinikit ko ito sa ilalim ng isang silya. Isang maliit na puting marka. Isang palatandaan. Isang sumpa. Hindi ka pa man nagwawagi, Isadora, Renato. Pumasok ako sa banyo. Binuksan ko ang gripo. Nagpatuloy ang pag-agos ng tubig. Sa loob ng lalamunan ko, naramdaman ko ang matinding panghihina. Ngunit ang puso ko ay nag-umpisa ng tumigas. Mula ngayon, ang utang na loob ko ay magiging kasangkapan ko. Magkunwari ako. Sino ang mananalo sa huli? Ang sira o ang artista? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang katahimikan sa bahay ay naging isang malaking kulungan. Ang bawat anino ay naging lihim na kaaway. Tila ang mga pader ay nakikinig at ang hangin ay puno ng hinala. Humarap ako sa aparador kung saan nakatago ang bote ng vitamin. Maingat kong kinuha ang bawat tableta at gaya ng ginawa ko sa huling tableta, dahan-dahan kong inilagay ang lahat ng ito sa loob ng isang maliit na plastic bag. Pagkatapos, siniguro kong napuno ko ang bote ng mga tunay na vitamin na binili ko sa isang botika noong nakaraang buwan. Ang pagpapalit na ito ay parang isang declaration of war. Mula ngayon, ang buhay ko ay isang palabas. At ako, ang pinakamahusay na kinabukasan. Maaga akong gumising, naghanda ng kape para kay Lola Esme. Nang makita ko siyang naghihintay, bigla akong nagkunwari na meron akong matinding sakit ng ulo. Humawak ako sa aking sentido at umuungal ng mahina. "Tea, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ni Lola Esme, may bahid ng inis sa kanyang tinig. "Migraine, Lola. Sobrang sakit." Sagot ko. Pilit na pinigilan ang paghinga. "Pero ininom ko na po ang vitamin. Kayo po ang nagbigay eh." Nakita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang timpla ng kasiyahan at kaba. Kinuha niya ang bote, tiningnan ang mga tableta, at pagkatapos ay inilapag ito sa mesa. Nagkunwari siyang nag-aalala. "Huwag kang mag-alala, anak. Iyan ang epekto ng pagpapagaling. Sige, magpahinga ka na." Habang nagpapahinga ako, pinagmasdan ko ang kanyang bawat galaw. Ang kanyang pagiging maingat ay nagbigay diin sa aking hinala. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagpapatunay na ang utang na loob ay hindi na isang birtud, kundi isang trap na dapat kong takasan. Ang sumunod kong hakbang ay ang lihim na koneksyon. Sa likod ng bahay, kung saan ang ingay ng mga nagbebenta sa kalye ay hindi umaabot, nagdial ako ng numero. "Althea, pinsan ko." Simula ko. Siniguro kong mahina ang aking boses. "Kamusta ka na?" Nag-aalala ako. Pinapangarap ko ang mga lumang thimble ko.
Nagtagal ng ilang segundo bago sumagot si Althea. Ha? Thimble? Bakit thimble? Are you okay, ate? Hindi ako nagatubili. Ang sampagwita ko, hindi na ako makagawa. Ang mga tahi, parang baluktot na mga tanikala. Can you check my emergency box? Ang pendant ko, balita ko binaliktad na raw ang kulay ng mga beads doon. Mag-iwan ka ng message sa aking old email. Huwag kang mag-reply. Ang password ko 4 na numero lang. Ang mensahe ay cryptic. Puno ng mga kodigo na kaming dalawa lang ang nakakaalam mula sa aming pagkabata. Ang sampagita ay ang simbolo ng aking power, kapangyarihan. Ang tanikala ay ang aking prison, kulungan. At ang pendant ay ang aking safety net. Alam ko, kahit hindi siya sigurado, sisimulan niya ang pag-iimbestiga. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita ko ang anino sa pinto ng aming sala. Si Isadora. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting dress na may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Hindi siya pumunta bilang bisita, kundi bilang isang may-ari. Magandang umaga, Thea. Bati niya. May ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Nandito ako bilang volunteer para tulungan ka sa iyong anxiety. Ang presensya niya ay parang paghawak sa isang basag na bote. Masakit at nakakatakot. Nagsimula siyang magtanong, parang isang investigador. Maari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pakiramdam na maging isang ina? Nagkunwari akong naguguluhan. Tiningnan ko ang paligid. Hinawakan ang aking dibdib. Pakiramdam, parang kalyo sa kamay. Masakit pero kailangan. Ang kanyang nangiti ay lumawak. Isang nangiti ng tagumpay. Naiintindihan ko. Marahil ay masyadong mabigat ang burden mo. Masyado kang emosyonal. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang isang bagay sa kanyang briefcase. Isang folder na may tatak ng law office. Isang malamig na kaba ang tumagos sa akin. Hindi ito tungkol sa therapy, kundi tungkol sa papel, J2. Pag-alis ni Isadora, nagkaroon ako ng huling golden moment. Nagtungo ako sa silid ng aming anak, si Tala. Ang bahay ay hindi nagbigay ng kapayapaan, ngunit ang silid ni Tala ay may amoy ng baby powder at pag-asa. Maingat kong kinuha ang isang lumang uniform ni Renato at sa likod ng kwelyo, nagtahi ako ng isang red thread. Isang warning, isang sumbat, Loy Buoktoy. Tinitingnan kita. Nang maggabi, dumating si Renato. May dalang isang maliit na bag. Naglakad siya papunta sa study room at sumara ang pinto. Naramdaman ko ang pagdududa na tumitigas sa aking dibdib. Sumunod ako at sa likod ng pinto, narinig ko ang kanyang boses sa telepono. Oo, handa na ang papel. Wala na siya nang magagawa. Hindi na siya makakatanggi. Ang aking hininga ay tumigil. Anong papel? Lyceum? Pag-amin? Pagkatapos, narinig ko ang isang matindi at masakit na balita. May business trip ako bukas. Kailangan kong umalis ng 3 araw. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Thea. Naglakad ako patungo sa bintana ng study room. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa kalsada. Maya-maya, nakita ko si Renato na pumasok sa kotse niya. Ngunit sa halip na magtungo sa airport, lumiko siya sa kabilang direksyon. Ang dilim ng gabi ay sumakop sa sasakyan. Sinungaling! Sino ang iniiwan niya sa aming bahay? Sigurado akong hindi iyon business trip. Ang pangalan ni Isadora ay parang isang ghost na nakatira sa aming bahay. Hindi ko na kailangan ng vitamin para sumakit ang ulo ko. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang lason. Ang business trip na yon. Ito ba ang magsisimula ng katapusan ng aming kasal? Bakit sa dami ng lason sa buhay ko, ang hinala ang pinakamatindi? Hindi ko akalain na ang matamis na amoy ng pabango ay maaaring maging kasing lamig ng isang punyal. Kinabukasan, sa pagbubukas ng pinto ng study room ni Renato, ang simoy ng hangin ay nagdala sa akin ng familiar na bango.
ang mamahaling perfume ni Isadora. Kahit wala siya doon, ang kanyang presensya ay parang shadow na yumakap sa bawat sulok. Ang pagdududa ko ay naging isang matinding katotohanan. Ang bahay na ito ay hindi na akin. Nang marinig ko ang mga yapak ni Lola Esme na papalapit sa kusina, mabilis akong pumasok sa study room at hinanap ang drawer na alam kong laging nakakandado. Ngunit, sa aking pagkagulat, ito ay bukas. Hindi na nag-ingat si Renato. Sa loob, hindi ko nakita ang mga sikreto tungkol sa business niya, kundi isang folder na may malaking tatak, Petition for Annulment. Ang papel ay nakasaad na grounds, mental incapacity and abandonment of family. Ang aking mga mata ay naging malabo. Ang mga salita sa papel ay parang mga matatalim na salita na tumatama sa aking kaluluwa. Hindi lang pala niya ako niloloko. Gusto niya akong sirain at i-institutionalize upang masiguro na hindi ako makikialam sa yaman na pinaghirapan ko. Ang aking mundo ay gumuho, ngunit kakaiba, wala akong naramdaman na sakit. Tanging isang cold, hard resolve, kuyatam sakda na lamang. Pagkatapos ng ilang oras, ang amoy ng usok ay nagsimulang kumalat sa hangin. Sa una, inakala kong may nasusunog sa kusina. Ngunit nang makita ko ang manipis na smoke na lumalabas mula sa silid ni Tala, ang aking puso ay lumubog. Biglang sumiklab ang isang malaking fire sa gilid ng crib. Alam kong ito ay gawa-gawa. Ang lahat ay plano. Sa loob ng silid, ang aking anak na babae, si Tala, ay umiiyak sa kanyang duyan. Hindi ako nag-isip. Ang aking katawan ay gumalaw ng mabilis para bang may instinct na nagdikta sa akin. Pinasok ko ang silid at ang aking mga mata ay naramdaman ang init ng apoy. Maingat kong kinuha si Tala, niyakap siya ng mahigpit sa aking dibdib. Ang amoy ng baby powder at ang kanyang paghinga ay nagbigay sa akin ng strength na harapin ang lahat. Nang makalabas ako ng silid, ang aking hininga ay naging mabigat. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay nanlabo at ang aking mga binti ay nanghina na para bang may isang invisible injection na tumama sa akin. Alam kong may lason sa hangin o baka sa katawan ko. Pero bago ako bumagsak, niyakap ko si Tala at inihagis ko siya sa braso ng isang lalaking lumapit. Pagkatapos, ang mga bagay ay naging malabo. Nagising ako. Nasa sala ako at nakita ko ang aking paligid. Mga pulis at firemen na naglalakad. At sa aking tabi, si Lola Esme, umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Wala na, Renato. Nakita ko. Sinubukan niyang sunugin ang anak niya. Hindi ba, Teya? Hindi mo na kaya ang pressure. Sigaw ni Lola Esme. Ang boses niya ay malakas at malungkot para sa mga audience, kanya. Ngunit para sa akin, ito ay parang isang evil script. Naramdaman ko ang aking bibig na tuyo. Ang aking mga kamay ay nakatali. Hindi ako makagalaw. Sa harap ko, si Renato, na may hawak kay Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Lahat ng ito ay peke. Hindi ko siya sinunog. Sinungaling. Pilit kong sabi. Ngunit ang aking boses ay isang whisper lamang. At pagkatapos, ang huling blow. Si Isadora. Pumasok siya. Nakasuot ng isang puting dress na mas makintab pa sa damit pangkasal at may dalang medical chart. Kailangan siyang dalhin sa center, Renato. May paranoid tendencies siya at mapanganib sa bata. She's right, Teya, sabi ni Renato at ang kanyang boses ay tila yelo. Hinalikan niya sa noo si Tala at pagkatapos ay inabot niya ang bata kay Lola Esme. Ang mga mata ko ay tiningnan ang mga kamay ko. Niyakap ko ang kalyo ko, ang pilat ng aking pagmamahal. Ito ang mga medals ng aking pagsasakripisyo, ngunit wala na akong magagawa. Ang aking utang na loob ay nagtapos dito.
Bago ako isinakay sa ambulansya, nakita ko ang isang bagay na nagwasak sa aking puso. Si Renato, dahan-dahang niyakap si Isadora. Magtatapos na ang lahat ng ito. Ang mundo ko ay naging isang itim na canvas. Ngunit, sa loob ng aking kaluluwa, ang apoy ay hindi namatay. Ito ay nag-apoy, dahil sa pagkakanulo. Sa aking pag-alis, nakita ko ang isang matandang babae, si Aling Sita. Mautingoy hang som matoy hay jupda, na nakatingin sa akin mula sa kabilang kalye. Ang kanyang mukha ay puno ng, ang ambulance ay nagsimulang umusad. Tiningnan ko ang aking kamay. Ang aking hininga ay mabigat. Ang huling tanawin na nakita ko ay ang mga mukha ni Renato at Isadora. May ngiti ng tagumpay. Sa dilim ng ambulance, naramdaman ko ang luha na umagos. Ang aking utang na loob ay nabayaran na sa pamamagitan ng aking kaluluwa. Ang sakit na ito, paano ko ito lulunasan? At paano ko mababawi si Tala? Hindi pa tapos, hindi pa ako patay. Ang huling tunog na narinig ko ay ang pagtalikod ng isang mabigat na bakal na pinto. Pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang nakita ko ay isang kisaming puti na walang anumang disenyo. Tanging isang maliit na bintana na nakaharang sa sikat ng araw. Ang hangin ay may mabigat at kakaibang amoy, pinaghalong gamot, luma, at ang bahagyang lasa ng amag, emos na nagmumula sa dingding. Ito ang huling bahagi ng lupaing inilaan nila para sa akin. Ang aking boses ay parang boses ng iba, mahina at hindi sigurado. Hindi ito ang Celestia na nakilala ng lahat. Ito ang boses ng isang taong sinubukang patayin ng paunti-unti. Dumating si Isadora, hindi na nakasuot ng mamahaling dress, kundi ng isang white coat. Ang kanyang nangiti ay hindi na manly, miyamay, kundi isang nangiting klinikal, walang kaluluwa. Magandang umaga, Patient Villaluz, anya, habang sinisiyasat ang aking mga mata. Paano ang pakiramdam mo ngayon? Mayroon ka bang anumang episodes? Dito nagsimula ang aking pagganap. Iniisip ko si Tala, ang aking maliit na anghel, na nasa piling ng mga taong nagtaksil sa akin. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging lihim. Episodes? Tanong ko. Ang aking tinig ay nanginginig ngunit hindi sa takot, kundi sa pag-arte. Inikot ko ang aking paningin sa maliit na kwarto, na para bang hindi ko alam kung nasaan ako. Nasaan ang mga kalyo ko? Kailangan kong magtahi. Ang mga tela dito ay magaspang. Narinig ko ang isang bahagyang paghinto sa paghinga ni Isadora. Ang aking pagbanggit sa kalyo at pagtahi ay tila nagdulot ng pagkalito sa kanya. Ito ang aking unang maliit na tagumpay, isang seed ng pagdududa. Teya, wala nang pagtahi dito. Kailangan mong magpahinga. Ang mga kamay mo ay masyadong rough. Rough? Tanong ko. At saka ko tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga kalyo na ito, ginawa ko ang lahat para sa kanya, para sa kanila, para magkaroon sila ng buhay na marangya. Hindi ba ito dangal? Ang aking mga mata ay tumingin sa kanya, puno ng malalim na kalungkutan na hindi ko kailangang pikengin. Nang umalis si Isadora, pumasok naman ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng isang kupas na pajama at ang kanyang buhok ay magulo. Parang hindi pa nalilinis sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuot, matalas, at hindi baliw. Siya si Mr. Mateo. Sila ay naniniwala sa mga salita. Bulong niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit hindi sila naniniwala sa katotohanan na hindi nila nakikita. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Maya-maya, naglakad siya patungo sa dingding at nag-umpisang gumuhit ng mga linya gamit ang kanyang daliri sa maalikabok na pintura. Ito ay isang blueprint ng isang bahay, ngunit may mga kakaibang simbolo sa bawat sulok.
Doon ko naintindihan, hindi siya baliw. Nagtatago lamang siya. Nang sunduin ko si Tita Mercy, isang babaeng nasa kabilang selda na tila hindi na nakakakilala sa sarili, nag-abot siya sa akin ng isang bagay. Napakaliit nito, halos hindi ko makita. Ito, para sa'yo. Bulong niya, habang maingat na tumitingin sa mga bintana. Nang makapasok ako sa aking kwarto, nakita ko ang ipinasa niya. Isang lumang, UP, na karayom na pangkorte. Hindi ito bago, ngunit ito ay matulis pa rin. Salamat, tita, sabi ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula nang makulong ako. Isang mainit na pagkilala. Nang ipakita ko ang karayom kay Mr. Mateo, sa susunod na araw, tumango siya at itinuro ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ang dingding at sa huli, itinuro niya ang karayom. Ang mensahe ay malinaw. Gamitin mo yan para isulat ang katotohanan sa kahit anong bagay. Ang aking golden moment ay nang magsimula akong mag-ensayo. Sa ilalim ng aking kutsyon, kumuha ako ng isang lumang puting tela na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hinila ko ang aking sewing kit na ipinilit kong dalhin dahil sa aking therapy. Dahan-dahan kong sinimulan ang unang tahi gamit ang karayom. Hindi ako nagtahi ng bulaklak o ng disenyo. Nagtahi ako ng mga titik. Ako si Celestia Villaluz. Hindi ako baliw. Ako ay biktima. Ang pagdama ng karayom na tumutusok sa tela, na sumasalamin sa tusok sa aking puso, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ito ang aking sandata. Ngunit ang aking pag-asa ay nagkaroon ng dangling mystery. Nang makita ko si Isadora na nag-iisa sa kanyang opisina, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang account. Oo, handa na ang papel. Sa annulment na ito, wala nang matitira kay Thea. Lahat ng assets ay mapupunta sa pangalan ni Renato at sa akin pagkatapos ng kasal. Ang aking puso ay hindi na nasaktan. Ito ay naging isang bato. Ang lahat ng aking inakala ay totoo. Ang asset na tinutukoy niya, ito ba ay ang lupain o ang mga pera na naiwan ko sa aking emergency fund? Ang pag-asa ay tila nagiging isang mahabang anino. Hinawakan ko ang tela. Ang mga titik na aking tinahia ay parang dugo na tumutulo sa puting tela. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa ulan at lason? Paano ko matatalo ang isang tao na nagmamay-ari na ng aking pag-iisip? Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, hindi kadiliman ang sumasalubong sa akin, kundi ang imahe ng isang maliit na kamay na kumakaway palayo. Ang kamay ni Tala. Ang huling tingin niya sa akin, bago isara ang pinto ng ambulansya ay nakaukit sa aking talukap, isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang kanyang mga mata, na puno ng kalituhan, ay tila nagtatanong kung bakit siya iniwan ng kanyang ina sa gitna ng apoy na hindi naman nito gawa. Napayakap ako sa aking sarili sa sulok ng malamig na silid. Pilit na hinahanap ang init na matagal nang ninakaw ng pamilyang Villaluz. Bumalik sa aking alaala ang bigat ng nakaraan, tila isang pelikulang itim at puti na paulit-ulit na ipinapalabas sa aking isipan. Naalala ko ang unang araw na tumapak ako sa mansyon ni Renato. Basang-basa ako sa ulan noon, ulila at walang matutuluyan, at ang mga magulang ni Renato ang nagbukas ng pinto. Tinawag nila itong pagmamalasakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang tunay na tawag doon ay puhunan. Ang bawat platong kanin na isinubo ko, bawat damit na ibinigay nila, ay may kapalit na serbisyo. Naging katulong ako na hindi sumasahod, naging tagapag-alaga na walang karapatang mapagod. Ang utang na loob ay naging isang kadena sa aking leeg na humihigpit sa tuwing susubukan kong huminga para sa aking sarili. Thea, anak, ikaw na ang bahala sa pagpapagamot kay Papa, ha? Alam mo naman,
Short kami ngayon sa pera. Ang boses ni Lola Esme sa isang alaala ay parang isang tinig na nagmumula sa isang sirang plaka. Noon, hindi ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita. Ngayon, malinaw na parang kristal. Ang utang na loob ay isang walang hanggang balanse na hindi kailanman mababayaran. Lahat ng aking talent, ang aking mga kamay na nagtatahi ng ginto, ay ginamit upang itayo ang pangarap ng iba, habang ang akin ay nanatiling durog sa ilalim ng kanilang mga paa. Araw-araw sa loob ng mga pader na ito, nagtatago ako sa library, isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro. Doon, sa ilalim ng isang silya, ay nakatago ang aking mga tela at karayom. Sa bawat tahi, inilalabas ko ang mga salitang narinig ko, ang mga petsa, ang mga pangalan. Ang isang bulaklak na sampaguita ay sumisimbolo sa aking pamilya. Ngunit sa gitna nito, may isang black dot at charm din na sumisimbolo sa lason. Ang bawat stitch, muikhaw, ay isang pahina sa aking silent diary. Ito ang aking testimony. Ito ang aking boses. Isang hapon, habang naglalakad kami sa garden ng mental institution na may wire fence na nagpapahiwatig ng aming kalayaan, nilapitan ako ni Mr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa akin at may kakaibang kinang sa mga yon. Hindi siya nagsalita, ngunit maranyang hinawakan ang aking kamay. Sa gitna ng kanyang palad, iginuhit niya ang isang maliit na bilog at sa loob nito, isang tatsulok. Pagkatapos, tinuro niya ang langit at pagkatapos ay ang lupa. Ang kanyang mga mata ay nagsalita. Bilog, mundo. Huwag kang mag-alala, Thea. Alam ko ang ginagawa mo. Nang dumating ang araw ng pagdalaw, ang aking puso ay naging isang tambol. Si Althea. Dumating siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at nakikita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako. Ang init ng kanyang yakap ay parang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Ate Thea, what happened to you? Bakit ka nandito? Si Lola Esme, sabi niya, you're not okay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkunwari akong hindi naiintindihan ng lahat. Ngumiti ako ng bahagya at inabot ko sa kanya ang isang maliit na panyo na aking tinahi. Isang bulaklak na sampagwita na may kakaibang red stitch sa dulo. Alam kong naintindihan niya iyon. Ito ang aming secret code. Ito, para sa iyo pinsan. Sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Gusto ko lang magtahi. Hindi ba beautiful? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Sa una, takot. Pagkatapos, curiosity. At sa huli, isang glimpse ng pag-unawa. Kinabukasan, tumawag si Althea sa akin sa payphone ng institusyon gamit ang isang lihim na number. Ate, nakuha ko ang panyo at ang mga red stitch. Alam ko ang ibig sabihin niyan. Are you in danger? Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Althea. Pilit kong sabi, habang nagkunwari akong nalilito. Gusto ko lang magtahi. Ang sampagita ko, masarap ang amoy. May nakita akong kakaiba sa iyong lumang email. Dagdag ni Althea. May isang message na may password. Ang iyong emergency box, wala na ron ang pendant. At ang iyong bank account, it's empty. Sa sandaling iyon, ang aking hininga ay huminto. Ang empty bank account ay isang punch sa aking dibdib. Ang lahat ng aking pinaghirapan, kinuha na nila. Ngunit hindi ko na kailangan ng pera para mabuhay. Ang tanging kailangan ko ay si Tala. Salamat, Althea. Salamat sa pagtahi. Sabi ko, may double meaning ang aking mga salita. Ang nang matapos ang aming pag-uusap, ang aking puso ay lumubog. Ngunit may isang spark ng pag-asa ang nanalaitay sa akin. Hindi ako nag-iisa. Mayroon akong kaalyado. Sa loob ng aking kwarto, hinawakan ko ang lumang karayom. Ang mga thread ay nagkakahugis. Ang mga lihim ay nagsisimula ng bumuo.
Hindi ko siya pababayaan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang lumabas sa aking bibig, kundi nag-ugat sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ngayon na wala na ang aking pera at ang aking kalayaan, ano ang magiging sandata ko laban sa kanila? At paano ko maibabalik ang aking anak sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan? Ang tinig ni Renato, puno ng pagmamataas, ay tumagos sa linya ng telepono ni Lola Esme na hindi niya alam na pinapakinggan ko mula sa silid ko. Hindi ko kailangan ng device para marinig ang bawat salita. Ang kanyang bawat bigkas ay parang tusok sa aking kaluluwa. Walang-wala na si Thea, Ma. Hindi niya na kailangang malaman ang tungkol sa selling ng beachfront property. Akala niya, nasa kanya pa ang lahat. Pero sa totoo lang, wala na. She's nothing. Sa isang mamahaling restaurant sa Forbes Park, naghahapunan si Renato at Isadora. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiglahan, tila hindi sila kailanman nagkasala. Ang kanilang pagtawa ay parang tunog ng mga basag na kristal, matalim at nakakasugat. Napakabilis ng pagbagsak ni Thea Renato. Akala ko matapang siya, sabi ni Isadora na may ngiting mapanukso. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Pero sa huli, siya ay isang puppet lang. Hindi nila alam, ang kanilang bawat galaw ay sinusubaybayan. Si Althea, kasama ang isang matandang abogado, Luat Suya, na nahanap niya sa pamamagitan ng lumang koneksyon ng aming pamilya, ay abala sa paghuhukay sa mga finances ni Renato. Ang abogado ay payat at ang kanyang mga mata ay matalas na nakasipat sa mga papel na may mga numero. Miss Althea, may nakita akong kakaiba rito, sabi ng abogado na tinuro ang isang financial statement. Ang beachfront property na ibenta na ito 2 taon na ang nakakaraan at ang beneficiary, hindi ito si Renato. Sa loob ng mental institution, ang aking performance ay nagiging mas detalyado. Sa tuwing nakikita ko si Isadora, nagkukunwari akong may seizure. Humahawak ako sa aking ulo, ang aking mga mata ay tumatalikod at nagsasalita ako ng mga ramblings tungkol sa mga bulaklak, mga sinulid at mga dosage. Maaring tumigil ang puso niya sa sobrang dami. Bulong ko, pagkatapos ng isa sa aking mga atake. Ito ay isang linya na narinig ko kay Isadora sa isang pag-uusap niya sa telepono sa isang yaya. Maingat kong inukit ang mga salitang ito sa isang embroidered fabric. Ang bawat titik ay isang proof. Dumating si Renato para bisitahin ako, ngunit hindi siya pumunta para sa akin. Pumunta siya para sa kanyang mga papel. Ipinasa niya sa akin ang isang legal document, puno ng mga salita na hindi ko maintindihan, at hiniling niya na pirmahan ko iyon. Thea, kailangan mo lang pirmahan ito para sa ating future. Sabi niya, may pangungutya sa kanyang tinig. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa papel, ngunit sa halip na pirmahan, kinuha ko ang aking embroidery needle. Nagkunwari akong nalilito at itinuro ko ang karayom sa kanyang kamay. Ang karayom ay hindi tumusok, ngunit ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Anong ginagawa mo, Thea? Baliw ka na talaga, sabi niya, at mabilis na umalis. Ngunit ang pinakamasakit na pagbisita ay ang kay Lola Esme. Nakaupo siya sa tabi ko at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa labas ng bintana. Alam mo, Thea, sabi niya, ang kanyang tinig ay parang isang whisper na may lamig. Hindi ko kailanman ginusto ang isang katulad mo sa aming pamilya. Isang hamak na tagapamahala lang ang lahat ng ito para sa dangal ng aming apelyido. Ang kanyang mga salita ay tila isang cold shower sa akin. Ang aking utang na loob ay nagtapos na. Hindi ito dangal, kundi pagmamataas at kasakiman. Sa gitna ng aking pagkabaliw, isang golden moment ang nagbigay sa akin ng strength. Sa likod ng isang lumang uniform ng institusyon, nagtahi ako
ng isang maliit na larawan ni Tala. Niyakap ko ang uniform sa aking dibdib. Ito ang aking pag-asa. Ngunit ang dangling mystery ay lumalalim. Ang abogato ay nagbigay ng balita kay Althea. May isang bagay na kailangan nating malaman tungkol sa beachfront property. Sino ang naglipat nito? Isang gabi, narinig ko si Renato na kausap si Lola Esme sa telepono. Aalis tayo. Magpapakasal kami ni Isadora sa fiesta ng bayan, sa mismong simbahan kung saan kami kinasal ni Thea. Ang kanyang boses ay puno ng katuwaan. Isang malaking hiya. Sunyok niya. Para kay Thea, ipapakita natin sa lahat kung sino ang tunay na nagwagi. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang sampal. Ngunit hindi na ako nasaktan. Sa halip isang lamig ang gumapang sa aking dibdib. Ang hiya na gusto niyang ibigay sa akin. Ibabalik ko sa kanya ng 1,000 beses. Ang kasal nila, sa simbahan namin, sa gitna ng fiesta. Magiging simula ito ng kanilang katapusan. Paano ko maipapakita sa kanila na ang dangal ay hindi nabibili ng pera at kasinungalingan? Isang gabi, nang ang buwan ay nagtago sa likod ng makapal na ulap, narinig ko ang usapan ni na Isadora at isang nurse sa tapat ng aking silid. Ang kanilang mga boses ay mababa, ngunit ang bawat salita ay parang isang bagay na tumama sa aking tenga. Kailangan nang ilipat si Thea pagkatapos ng kasal sa isang lugar na mas malayo, mas isolated. Doon, siguradong mamamatay siya nang walang nakakaalam. Ang boses ni Isadora ay walang bahid ng pag-aalala, tanging isang clinical precision sa kanyang mga salita. Ang aking puso ay lumubog. Ito na ang katapusan. Hindi na ito tungkol sa pagkabaliw o pera. Ito ay tungkol sa buhay ko. Kailangan kong kumilos. Ngayon. Nang magmadaling araw, habang ang mga nurse ay abala sa kanilang mga rounds, naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Biglang nagdilim ang buong institusyon, nawalan ng kuryente. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mr. Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa akin. At sa halip na pagkabaliw, nakita ko ang isang matalim na intelligence. Ngayon, Celestia, bulong niya, habang hinila niya ang isang secret passage sa dingding. Ang passage ay lumitaw sa likod ng isang lumang bookshelf. Ang lahat ng iyong tahi, ang lahat ng iyong lihim, ilabas mo. Mag-ingat ka. Ang mundo sa labas ay mas malupit kaysa sa mga pader na ito. Ang kanyang mga kamay ay nag-abot sa akin ng isang supot na puno ng mga embroidered fabrics. Ito ang aking diary, ang aking evidence. Ang aking kalayaan ay nasa aking mga kamay. Niyakap ko siya, isang maikling yakap, ngunit puno ng pasasalamat. At pagkatapos, lumabas ako sa dilim. Ang sariwang hangin sa labas ay parang isang gamot na matagal kong hinahanap. Ang bawat paghinga ay puno ng pag-asa. Ang mga bituin sa langit ay mas maliwanag kaysa sa anumang ilaw sa loob ng institusyon. Naglakad ako ng mabilis. Ang aking mga paa ay maluwag na gumagalaw. Ang liwanag ng buwan ay naging aking gabay. Sa isang liblib na gas station, naghihintay si Althea. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang mga braso ay parang isang comfort blanket na yumakap sa akin. Ate Thea, you're alive. Akala ko hindi na kita makikita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Buhay pa ako, Althea, at ngayon, malaya na ako, sabi ko, at isang luha ang umagos sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng relief. Dinala ako ni Althea sa isang maliit na bahay, malayo sa syudad. Ito ay isang safe house na pag-aari ng isang lumang kaibigan niya. Doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naligo ako. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa aking katawan, na parang nililinis ang lahat ng dumi at sakit na dinala ko mula sa mental institution. Ang amoy ng fragrant soap ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni Althea at ng abogato.
Inilabas ko ang lahat ng aking mga embroidered fabrics. Dahan-dahan kong ipinaliwanag ang bawat stitch, bawat simbolo. Ang bawat isa ay isang piraso ng puzzle. Isadora, pinaplano niyang patayin ako. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ginagamit niya ang mental institution para gawin akong permanent patient. At pagkatapos ay sasabihin niya na ako ay namatay dahil sa aking condition. Ang abogato ay nakinig ng maingat. Ang kanyang mga mata ay matalas. Nang matapos ako, binuksan niya ang isang folder. Miss Thea, sabi ng abogato, may isang bagay na hindi namin maintindihan. Ang beachfront property. Naibenta na ito 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi si Renato ang beneficiary. Ang aking puso ay lumukso. Ito ang lihim na matagal kong tinatago. Ang aking secret weapon. Dahil ako ang naglipat, sabi ko, at isang maliit na ngangiti ang lumabas sa aking mga labi. Matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang galaw ni Renato. Ang kanyang spending habits, ang kanyang mga lihim na pag-uusap sa telepono. Kaya, bago pa man niya ako sirain, ginawa ko na ang aking move. Inilipat ko ang lahat ng asset sa isang trust fund na nakapangalan kay Tala. Magiging activated lang ito kapag siya ay 18 years old. Ang mukha ng abogato ay nagpakita ng gulat at paghanga. Kaya pala, si Renato ay magiging walang-wala sa kasal na ito. Ang aking golden moment ay nang tumayo ako sa harap ng salamin. Sa loob ng maraming buwan, ang aking mukha ay puno ng takot at sakit. Ngayon, ang nakikita ko ay isang pilat sa aking kaluluwa. Ngunit ang aking mga mata ay puno ng apoy. Hindi na ako ang dating Thea. Hindi na ako ang puppet na madaling lokohin. Sabi ko sa aking sarili, ang abogato ay tumango. Ngayon, Miss Thea, ano ang gusto mong mangyari? Kailan natin ito ipapakita sa kanila? Sa kasal, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng lamig at desisyon. Gusto kong makita nila ang lahat ng kanilang kasinungalingan na masusunog sa harap ng kanilang mga mata. Gusto kong maramdaman nila ang hiya. Ngunit may isang dangling mystery pa rin. May isang huling kailangan nating gawin. Kailangan nating kunin ang tiwala ni Aling Sita, sabi ng abogato. Siya ang witness natin sa nangyari sa bahay mo. Nang gabing iyon, ibinigay sa akin ni Althea ang isang puting silk dress. Hindi ito isang wedding dress, kundi isang battle armor. Magtatapos na ang amoy ng mga sariwang sampagita ay pumuno sa silid. Naghatid ng isang kakaibang halo ng pag-asa at lungkot. Ang sampagwita na minsan ay simbolo ng aming pag-ibig ni Renato ay ngayon ay naging isang bulaklak na nagpapaalala sa akin ng kanyang pagkakanulo. Nakaupo ako sa harap ng salamin habang si Althea ay maingat na inilalagay ang makeup sa aking mukha. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng marahan na para bang isang artist na nagpipinta ng isang bagong mukha sa isang lumang canvas. Ate Thea, you look beautiful, bulong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ngumiti ako. Ngunit hindi ito ang nangiti ng isang babaeng naghahanda para sa isang kasal. Ito ay ang ngiti ng isang mandirigma na naghahanda para sa isang labanan. Hindi ako nagpapaganda para kay Renato o para sa sino man. Nagpapaganda ako para sa aking sarili, para sa aking dignidad, para sa aking kalayaan. Sa likod ng aking mga mata, nakita ko ang lahat ng aking sakripisyo, ang bawat luha na umagos, ang bawat kalyo sa aking kamay. Ito ang mga medals ng aking pakikibaka. At ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may dangal. Kasama ang abogato, sinuri naming muli ang lahat ng mga embroidered fabrics na aking ginawa. Ang bawat stitch ay isang evidence, isang testimony. Ang abogato ay tumango. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Lahat ng ito
Miss Thea ay sapat na. Si Isadora, mahihirapan siyang makatakas sa mga ito. Ang medical fraud at ang attempted murder, malalaking kaso ang kakaharapin niya. Ngunit hindi lang iyon. Kailangan namin ng isang witness, isang tao na nakakita sa nangyari sa araw na yon, Aling Sita. Pumunta kami sa bahay ni Aling Sita. Ang matandang babae ay nakaupo sa kanyang porch, nagbabasa ng isang lumang pahayagan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Aling Sita, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. Kailangan ko ang iyong tulong. Nakita mo ang nangyari sa bahay ko, hindi ba? Nakita mo kung paano nila ako sinira. Tumingin sa akin si Aling Sita. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Thea, alam kong hindi ka baliw. Nakita ko ang lahat. Pero natatakot ako. Aling Sita, sabi ko, ang iyong dangal. Mas mahalaga yan kaysa sa anumang takot. Kung hindi ka magsasalita, marami pang Thea ang masisira. Gusto mo bang mangyari iyon? Nang marinig niya ang aking mga salita, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Tumango siya. Magsasalita ako. Para sa'yo, para sa iyong anak, at para sa lahat ng biktima. Ang aming huling paghahanda ay ang phone call. Kinontak ko si Lola Esme. Ang aking boses ay puno ng pagkasuklam na pilit kong itinago. Lola Esme, sabi ko, ang aking tinig ay mahina. Nais kong tawagan kayo para sabihin, handa na akong pumirma ng anumang gusto ninyo. Ang lahat ng papel, ibibigay ko sa inyo ang lahat. Wala na akong pakialam. Narinig ko ang bahagyang pagtawa ni Lola Esme sa kabilang linya. Ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Iyan ang matatalinong desisyon, Thea. Sa wakas, naintindihan mo na ang iyong lugar. Hindi niya alam. Ang kanyang tagumpay ay ang aking simula. Ngayon, ang oras ay lumilipas na parang isang lumang orasan. Ang mga wedding bells ay malapit ng tumunog. Ang fiesta ng bayan ay nagiging mas masaya. Nang lumabas ako ng bahay, nakita ko ang isang luxury car na naghihintay sa akin. Hindi ito ang lumang kotse ni Renato. Ito ay isang simbol ng aking bagong buhay. Nagmaneho kami patungo sa simbahan. Sa labas, ang mga tao ay nagsisimula ng magtipon. Ang simbahan, kung saan kami ni Renato ay nagpalitan ng mga vows, ay ngayon ay naging isang stage para sa kanilang pagkakanulo. Sa labas ng simbahan, nakita ko si Renato. Nakatayo siya sa tabi ni Isadora. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lumabas ako ng kotse. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa akin. Hindi ako ang Celestia na nakilala nila. Ako ay isang bagong babae, isang bagong mandirigma. Oras na. Handa na akong sirain ang lahat. Ang fiesta ng bayan, ang simbahan, ang kanilang kasal. Magiging isang malaking drama ito na hindi kailanman malilimutan ng lahat. Paano ko ibabalik sa kanila ang lahat ng sakit at hiya na ibinigay nila sa akin? Ang himig ng organ ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, isang malungkot na musika na tila nagbabala sa nalalapit na trahedya. Sa harap ng altar, si Renato at Isadora ay nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas. Ang mga wedding vows ni Renato ay puno ng mga salitang hindi totoo, mga pangakong binigkas na may halong pangungutya. Ako, si Renato, ay tinatanggap ka, Isadora, bilang aking asawa. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay tumingin sa likuran. Sa pinto ng simbahan, hindi niya alam. Ang kanyang audience ay hindi lamang ang mga tao sa loob, kundi ang isang babaeng naghihintay sa tamang sandali. Biglang tumigil ang tugtog ng organ. Isang katahimikan ang bumalot sa simbahan, isang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang tunog. Ang lahat ng mga mata ay napatingin sa pasukan. Naroon ako, nakatayo sa gitna ng mga bulaklak na sampagwita, nakasuot ng puting silk dress na tila isang armor. Hindi ako ang Thea na kilala nila noon.
Ang Thea na mahina. Ang Thea na nagtitiis. Ako ay isang babaeng nagbabalik. Ang aking mga hakbang ay mabagal at tiyak na para bang bawat isa ay may mensaheng dala. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Renato. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng pagkagulat, pagkatapos ay ng takot. Si Isadora, sa kabilang banda, ay nanatiling matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang flash. Pagkainis. Si Lola Esme, sa kanyang upuan, ay halos mahulog sa kanyang pwesto. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Ang kanyang mga mata ay dilat. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may lamig na hindi nila narinig noon. Hindi ako naniniwala sa mga vows na ginawa ng walang katotohanan. Lumapit ako sa altar. Ang aking mga mata ay nakatuon kay Renato. Renato, sa araw na ito, sa harap ng lahat ng ito, gusto kong malaman ng lahat ang iyong totoong pagkatao. Sinimulan kong ilahad ang aking kwento. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmura. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat pangungusap ay parang isang embroidery na naglalahad ng aking pain at sacrifice. Binanggit ko ang utang na loob na ginamit nila laban sa akin, ang mga gamot na ipinainom sa akin, ang hinaharang na fire sa silid ni Tala. Pagkatapos, inilabas ko ang aking mga embroidered fabrics. Ang mga ito, na tila mga simpleng disenyo lamang, ay naglalaman ng mga lihim na nagbubunyag ng lahat. Ang mga stitch na ito ay ang aking mga witness. Ito, sabi ko, habang ipinapakita ang tela na may mga salita ni Isadora tungkol sa pagpatay. Ang iyong mga salita, Isadora, mga salitang ginawa mong reality. Ang reaksyon ni Isadora ay agad. Naging maputla siya at ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga pulis na biglang pumasok sa simbahan. Hindi ako yan, kasinungalingan yan, hindi totoo yan. Sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Pagkatapos, ipinakita ko ang mga financial documents na nakuha ni Althea at ng abogato. At ikaw, Renato, ang beachfront property na pinaghirapan ng aking ama ay naibenta na 2 taon na ang nakakaraan. At ang pera, nawala na lang na parang bula. Sino ang kumita sa pera na yon? Saan napunta ang lahat? Si Renato, na dating puno ng pagmamataas, ay ngayon ay tila isang nauupos na kandila. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa mga tao. Naghahanap ng tulong, ngunit wala siyang nakita, kundi pagkamangha at pagkamuhi. Pagkatapos, ang pinakamalaking twist. Ang lahat ng ito, sabi ko, habang tinitingnan ko si Lola Esme, ay para sa dangal ng inyong apelyido. Hindi ba? Tumingin ako kay Lola Esme. Ang kanyang muka ay puno ng hiya. Pero ang tunay na dangal, sabi ko, ay hindi nakikita sa pera o sa posisyon. Nakikita ito sa katapangan, sa pagmamahal, at sa pagiging tapat. Pagkatapos, ang pinakamalakas na bomba. At para sa katotohanan na ito, ang lahat ng aking asset, ang aking share sa lupain, ay napunta na sa isang trust fund para kay Tala. Ang pinakamalaking gift ko para sa aking anak na hindi niyo kailanman mababayaran. Narinig ko ang mahinang pagbagsak ng isang bagay. Si Lola Esme, nahimatay siya. Samantala, ang mga pulis ay lumapit kay Isadora. Miss Isadora, kailangan naming sumama sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninisi habang nakatingin kay Renato. Ang duelo sa altar ay tapos na. Ang aking katotohanan ang nagwagi. Ngunit ang aking puso ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng kalungkutan. Nang ako ay lumabas ng simbahan, hindi ko na naramdaman ang lamig ng mga pader. Nakita ko si Tala, na hawak ni Althea, ang aking anak, ang aking dahilan. Tumakbo ako patungo sa kanila at niyakap ko si Tala ng mahigpit. Narito na ako, anak ko.
Hindi na kita iiwan pa. Ang kanyang maliliit na kamay ay yumakap sa aking leeg. Sa kanyang pagyakap, naramdaman ko ang simula ng healing. Ang sakit ay naroon pa. Ngunit ngayon, may pag-asa na rin. Sa gitna ng mga tao, sa aking tabi, nakita ko ang isang lalaki na malapit sa simbahan, si Mr. Mateo. Nakatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang ngiti. Isang ngiti ng angkasal na dapat sana'y simula ng kanilang kaligayahan ay naging simula ng kanilang pagbagsak. Ngunit para sa akin, ano ang susunod? Ang aking kalayaan, ang aking anak, ang aking pagbangon, ang halik ng araw sa aking balat, ang amoy ng alat ng dagat, ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan. Lahat ng ito ay pamilyar. Ngunit ngayon ay nararamdaman ko ito ng may ibang kahulugan. Nasa harapan ako ng dating bahay na ito, ang bahay na puno ng masasayang alaala at ng mapapait na sakit. Ngayon, ito ay akin na muli. Kasama ko si Tala, ang aking munting anghel na hawak ang aking kamay. Mama, ang sabi ni Tala. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa aking palad. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng takot, ay ngayon ay puno ng pag-asa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga bisig ay naging kanyang kanlungan. Narito na ako, anak ko. Hindi na kita iiwan pa. Ang mga salitang yon ay hindi lamang mga pangako, kundi mga sumpa na tutuparin ko. Ang init ng kanyang yakap ay naging gamot sa aking mga sugat. Ang kanyang maliliit na kamay na nakayakap sa aking leeg ay naging aking sandata. Pagpasok namin sa bahay, ang hangin ay tila na bago. Hindi na ito amoy ng amag at kasinungalingan. Amoy ito ng bagong simula, ng mga bagong pintura, ng mga bagong kurtina, ng mga bagong pangarap. Maingat kong inalis ang lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Ang mga damit ni Renato na puno ng pabango ni Isadora, ang mga vitamin bottle na naglalaman ng laso, ang mga papel na nagsasabi ng aking pagkabaliw. Sinunog ko ang mga ito sa isang malaking bonfire sa dalampasigan. Ang mga apoy ay umakyat, tila sinasabayan ang pag-angat ng aking kaluluwa mula sa abo. Mama, ano yan? Tanong ni Tala, na may halong kuryosidad at takot. Ang mga lihim ng nakaraan, anak, sabi ko, habang pinapanood ko ang mga apoy na lumalamon sa mga alaala. Mula na ngayon, babaguhin natin lahat. Ang bahay na ito, magiging tahanan natin. Kinuha ko ang mga documents mula sa abogato. Ang lahat ng legal battles ay tapos na. Si Renato, na nawalan ng lahat ng kanyang assets, ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na construction site. Malayo sa mga Forbes Park na kanyang pinangarap. Si Lola Esme, nag-iisa at walang pera, ay nabubuhay sa isang maliit na apartment, kinakalawang sa kanyang hiya. Si Isadora, nasa kulungan, nawalan ng lisensya at ng lahat. Ang aking mga kamay, na dati ay puno ng kalyo dahil sa pagtahi, ngayon ay nagtatagumpay sa pagbuo ng isang bagong pangarap. Sa lupain na ito, itatayo ko ang The Sampaguita Shelter. Isang lugar kung saan ang mga babae na katulad ko, mga biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, ay makakahanap ng bagong simula. Ang bawat stitch na kanilang gagawin ay hindi lamang tela, kundi isang healing para sa kanilang mga puso. Nakatanggap ako ng isang liham. Hindi ito nakalagay sa anumang envelope. Tanging isang maliit na piraso ng tela na may embroidered wildflower. Walang pangalan, walang lagda. Ngunit alam ko kung sino ito. Si Mr. Mateo. Isang paalala na kahit sa gitna ng lahat ng ito, may mga taong nakakakita ng tunay na katotohanan. Isang araw, habang tinuturuan ko si Tala kung paano magtahi, nakita niya ang aking mga kamay. Mama, bakit magaspang ang mga kamay mo? Tanong niya.
Hinawakan ko ang kanyang mga kamay dahil ang mga kamay na ito, anak, ang nagtahi ng ating pag-asa, ang nagtahi ng ating buhay. Naramdaman ko ang kanyang maliliit na kamay na hinawakan ng aking mga kamay. Ang kanyang pagyakap sa akin ay hindi na puno ng takot, kundi ng pagmamahal at pagtitiwala. Ito ang aking golden moment. Pagkatapos ng ilang linggo, isang tinig ang narinig ko sa telepono. Pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng hinahinagpis. Thea, anak, ang boses ni Lola Esme na dating puno ng pagmamataas, ngayon ay mahina at puno ng panghihinayang. Patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumingin ako sa aking anak na naglalaro sa dalampasigan. Tumingin ako sa dagat na walang hanggan. Ang aking puso ay hindi na puno ng galit, ngunit ng kalmado. Mama, sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon. Bakit mo ako tinawagan? Ang aking paglaya ay hindi lamang sa mga pader ng institusyon, kundi sa mga tanikala ng aking nakaraan. Ang aking pagbangon ay hindi lamang paghihiganti, kundi paglikha ng isang bagong mundo. Ang tinig ni Lola Esme sa telepono ay puno ng lungkot, isang boses na dating naghari sa aking buhay. Hindi na siya ang babaeng dating naghari, kundi ang babaeng na ngayoy nalugmok sa kanyang sariling pagkakamali. Thea, anak, ulit niya, at ang kanyang boses ay parang isang lumang music box, naglalaman ng mga himig na matagal nang hindi ginagamit. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumingin ako sa dagat. Ang mga alon ay humahalik sa dalampasigan. Ang araw ay nagbibigay ng liwanag. Ang aking puso ay puno ng kalmado at ng matagal nang nararapat na pag-asa. Bakit mo ako tinawagan, Lola Esme? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado, tulad ng hangin. Sa aming pag-uusap, hindi ako nagpadala sa emosyon. Ako ay isang babae na may strength. Alam mo naman na hindi mo ako ginawang anak. Hindi mo ako ginawang parte ng iyong pamilya. Ako ay isang tagapaglingkod lamang, hindi ba? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Alam ko na ang kanyang puso ay tumitibok sa hiya. Sinabi ko sa kanya na pumunta siya sa Dasampagita Shelter. Sinabi ko sa kanya na dapat niya akong makita. At ginawa niya. Nagkita kami sa harap ng shelter. Dinala ko siya sa isang tahimik na room na may mga gawa ng art ng mga babae na gumagawa. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang damit ay hindi maganda. Wala na ang kanyang tiara, ang kanyang jewelry, ang kanyang lifestyles. Tumingin ako sa kanya at ang aking puso ay hindi puno ng galit. Ngunit hindi rin ito puno ng patawad. Lola Esme, sabi ko, ang iyong buhay ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng pagmamahal at dangal. Sa halip, kumuha ka ng kayamanan mula sa akin. Ang utang na loob ay hindi ang daan. Ang dangal ay hindi nabibili ng kayamanan. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero kailangan kong magbayad. Ano ang gagawin ko? Hindi ako nag-atubili. Sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siya. Ngunit hindi dahil sa pagmamahal o patawad. Ito ay dahil sa katapangan at kalayaan ng aking sarili. Tinulungan ko siyang hanapin ang isang maliit na apartment. Ikaw ay malaya na ngayon, Lola Esme. Ngunit sa lahat ng paghihirap na dinala mo sa akin, ang aking tahanan ay hindi iyong tahanan. Pagkatapos, sa Dasampagita Shelter, nakita ko si Tala na nakikipaglaro sa iba pang mga bata. Ang kanyang tawa ay parang isang music box na puno ng pag-asa. Mama, maganda yung ginagawa mo, sabi ni Tala. Kailangan mong magtahi, kailangan mong gumawa ng mga bagong thread. Oo anak, sabi ko, habang hinawakan ko ang mga kamay ni Tala. Kailangan kong magtahi ng maraming thread para sa maraming babae. Nang hapon na yon,
Habang naghahanda kami ng party sa shelter, tumayo ako sa tabi ni Althea. Ano ang gagawin mo, Ate Thea? Ito ay para sa pag-asa, Althea. Ito ay para sa patawad. At ito ay para sa ating kalayaan. Ngayon na hindi na ako nag-iisa, ang mga babae sa shelter ay naging aking pamilya. Ang aking buhay ay hindi na isang bitag. Nakita ko si Renato. Lumabas siya sa harapan ng The Sampaguita Shelter. Hinanap niya ako at ngayon ay lumapit siya sa akin. Si Renato, ang aking puso, ang aking katawan, ang aking soul, linhon. Ang kanyang mga salita ay isang pag-uusap. Ang kanyang mga salita ay katotohanan. Ano ang dapat kong gawin? Ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mukha. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng dagat at ng Sampaguita. Si Renato ay nakatayo sa harapan ng The Sampaguita Shelter. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang. Ang kanyang mga labi ay nag-uusap ng mga salitang hindi ko na pinapakinggan. Patawarin mo ako, Thea. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang halaga. Ang matagal ko nang inaasahan. Tumingin ako sa kanya at sa aking puso, wala nang sakit, wala nang galit, wala nang pag-asa para sa kanya. Ang aking puso ay naging isang bato, isang bagay na hindi na niya kayang makuha, isang kalayaan ng kaluluwa. Natapos na ang lahat, Renato. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Matagal na akong wala dyan sa puso mo. Ang lahat ng iyong ginawa ay nagdulot lamang ng aking kalungkutan. Ang iyong pag-ibig ay walang kabuluhan. Nilapitan ko siya. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Wala nang ngiti sa aking mga labi. Wala nang luha sa aking mga mata. Nagsalita ako. Ang aking tinig ay puno ng katotohanan at ng katapangan. Renato, ang iyong pag-ibig ay ang iyong pag-iisip. Ang iyong pera, ang iyong status, wala akong kailangan nito. Kinuha ko ang isang embroidered thread mula sa bulsa ko. Ito ay isang thread ng Sampaguita, isang simula ng aking pangarap. Binigyan ko siya ng isang gawain. Ito ang natitira sa iyo, Renato. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng lamig. Wala ka nang maibibigay sa akin. Wala na kayong pag-asa. Nakalabas ang abogato. Sa kanyang likuran ang mga pulis. Si Renato ay natatakot. Ang kanyang mukha ay walang kagalakan. Hindi niya iniisip. Ngunit siya ay nagkamali. Siya ay hindi nagtagumpay. Renato, kailangan mong sumama sa kanila. May financial fraud kang nagawa at kailangan mong harapin ang iyong consequences, sabi ng abogato. Tumingin ako kay Renato. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Ito na ang iyong katapusan. Sabi ko, lumapit ako sa kanya at ang kanyang pagnanais ay hindi totoo. Hindi ko siya minamahal, hindi ko na siya kilala. Ang aking mga luha ay tuyo na. Sinabi ko ang huling bagay, walang inggit, walang galit. Ang kasal natin ay isang kasinungalingan, Renato. Dahil sa lahat ng aming ginawa, ang aking pag-asa ay hindi sa iyo, kundi sa tala. Sa aking likuran, ang party ay nagpatuloy. Ang music, ang tawa, ang saya. Bago siya umalis, binigyan ko siya ng isang embroidered picture, isang shipwreck. Ang barkong ito ay nagtataglay ng katotohanan. Ang barkong ito ay nagtataglay ng ating nakaraan. Paalam, Renato. Hindi na tayo magkikita pa. At sa inyo, wala nang pag-asa. Ang sasakyan ay umalis. Sila ay wala na. Sa loob ng Sampaguita Shelter, nagpatuloy ang aking buhay. Ang mga babae ay nasa aking tabi at ngayoy nagkaroon kami ng isang masaganang fiesta. Sa wakas, isang liham ang dumating. Ito ay mula sa Mr. Mateo. Miss Thea, may dalawa akong masasayang balita. Una, nakita ko ang aking mga anak. Nakabuo sila ng isang pamilya. Ikalawa, nagpadala ako ng isang donation sa iyong foundation bilang isang thank you at bilang isang gift ng buhay. Kinuha ko si Tala
at nakita ko ang mga batang naglalaro sa aming yard. Sila ay tumatawa. Ang aking puso ay puno ng kagalakan. Ang aking golden moment ay narito na. Inilabas ko ang isang embroidered thread. Ngayon, naipinta ko na ang lahat, naisulat ko na ang lahat. At ang aking ngiti ay nagiging mas malawak, mas malinaw. Tala, ito ang tinuruan ko si Tala. Ang aking mga kamay ay nagtatrabaho sa aking mga thread. Ang tunay na ginto ay nasa puso ko at hindi ko na kailangan ng sinuman para maging dangal. Ang aking ngiti ay tumagal hanggang sa wakas.